We are nearing yung ating 4th anniversary. And na-realize ko lang, sa tinagal-tagal na rin natin, hindi pa ako nakakagawa ng pork adobo. So I think ito yung pinaka-perfect time para ipakita sa inyo paano yung version ko ng pork adobo sa bahay. So I have here yung ating pan with oil. And then, sear lang natin yan. Sasabay lang natin dun sa pagsangkot siya ng ating karne, yung ating bawang, siyempre. Dahil medyo malalaki yung tipak ng ating liempo, hindi ko pipinuhin yung paggayat doon sa ating bawang. Yung ating sibuyas. And then, pinaka pang deglaze natin is yung ating vinegar. Lagay lang din tayo ng laurel. And of course, paminta. So, hayaan lang natin na higupin ng karne yung ating mga panimpla dyan. And then, balikan natin siya. Habang pinakukuluan namin ang adobo, kinutuban ako na parang napasobra ang nailagay kong toyo. Na kinumpirma naman ng staff at crew. May konting sabit sa pagtitimpla, kaya siguradong mapapaalat ang adobong ginagawa natin. Ano nga ba ang sarap solution kapag ang paborito mong adobo ay napaalat? So yung ating adobo, which is a typical dish na niluluto ng kahit sino, maraming tendency na mapapaalat yan. Aside sa napasobra yung ating pampaalat, like yung soy sauce, ang tendency din kung bakit nagkakaroon ng problema yung ating paboritong adobo dish is nare-reduce ito. So ibig sabihin, sinisip-sip niya ng maigi yung ating soy sauce. Actually, kahit minsan hindi mo mapasobra yung soy sauce or yung pampaalat, ang nagiging problema is masyadong na-reduce or masyadong sinipsip. So what we'll do is that i-dilute natin yung ating adobo with some stock or water. Make sure lang na hindi ganon kaalat yung timpla. Better kung plain lang. So ang magiging concern mo na lang dito is, chef, paano yung lasa? Sayang. What you do is you save yung excess. Kasi parang ang ginagawa natin dito, kaya natin siya dinidilute para lumabas naman yung sobrang alat or asim na nasipsip ng karne natin. So we'll just bring this to a quick boil for about 3 to 5 minutes. Makikita ninyo biglang nag-pale na agad yung kulay ng baboy sa labas. That's a good indication na may sasalba pa natin yung ating karne. And then, para ma-repair yung salt level niya, we will remove yung excess na parang adobo stock na nabuo natin. So, may tendency naman, ito yung other side ulit, nung ganitong mga scenario na mapatabang naman siya ulit. So, at least, pag napatabang naman yung karne mo this time, di hamak na mas madali na siyang i-troubleshoot or i-adjust kumpara ng nasobrahan na. Yun nga ang rule sa amin sa kusina, na di baling kulang, wag lang mapapasobra. Regarding naman dun sa pag napaasim naman. So after natin matanggalan ng stock, ito na yung part na pwede nyo na rin i-apply. Yung isa pang hack na nakikita natin online, which is yung paglalagay nga ng patatas or any other starchy vegetables like kamote, pwede nyong lagyan yan. And in case naman din na napasobra sa asim yung inyong dish, what you can also do is to balance that by adding sweetness doon sa dish. I-reduce lang natin to ulit habang niluluto natin yung ating patatas. After that, pwede tayo mag-serve. After yan, isa ka ng kusinero. Paborito ko yan, chef. Dali naman ito, pritong manok. Pritong manok. Matapos ang masarap na food adventure sa Paumbong, Bulacan,
Segue naman tayo sa Legazpi Sunday Market sa Makati, kung saan nakipasyal sa atin ang kapuso actor at host na si Jeff Moses. Cheers! Na G na G para maka-experience sa mga kakaibang offerings nila dito. Siyempre, dito sa Farm to Table, kahit anong oras happy hour tayo. At ate, gusto ko po ma-experience yung beer nila. And pwede mo bang patikim sa amin yan? Yes po. This Yun. one is ginger ale. Yung experience, so parang soda lang siya na... Opo, soda lang po. Na nalalasahan mo talaga yung ginger. Nagsistand out yung lasa ng ginger. Eto, curious ako sa Yes, po. butterbeer kasi never pa ako nakatikim. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan eh. This one is butter beer, non-alcoholic din po. Non-alcoholic din siya. Oh, guys, happy hour pero non-alcoholic. Oh, di ba? Naku, kung ikaw ay matamlay sa ganitong oras, pag umiinom ka nito, naku, magigising ka kasi matamis siya at the same time. Oo, para kang umiinom ng energy drink. Nandito tayo sa Maryland Chicken. One thing that I noticed is meron kayong watermelon, fried watermelon right here. A la quick style. A la quick style. So may Filipino blend pa rin. Yeah. Yes, so it's served a la quick style. So the story goes, my great grandmother, after parties and New Year's, she would have reserves of watermelon. What she would do with those watermelon is just cut it up into small little slices, batter it up, and then serve and then fry it. Nice. Ang saya, parang quick lang yun, no? We add some of my great grandmother's homemade vanilla icing. Really ties it all together. I'll be giving you 2 bamboo skewers so you can enjoy it a la quick style. A la quick style. There you go. Ang sarap. So, di ko ina-expect na bagay pala siya sa... Is it vanilla syrup? Yeah, it's vanilla icing. Vanilla All ice homemade. cream. All homemade. Guys, ang sarap. Sana matikman din ninyo dito. And, ako guys, promise may enjoy nyo tong watermelon a la kwek-kwek. Style. Yes, a la kwek-kwek style. Pero syempre, hindi lang yan ang mga masasarap na sorpresang naghihintay para kay Jeff. Dahil pati ako, may ihahandang kakaiba para sa bisita natin na ididikta ng ating rap sa ruleta. Brother Jeff, Yes! welcome sa Farm to Table. Yay! Welcome to me! Finally. Ayan, syempre pa welcome namin sa'yo. Pagluluto kita ng John! sana pumasang dish. Ako yung magluluto. Yung ating rap sa ruleta ang magre-resign. In! Okay? Pwede sabay? Yes! Eh! Lang ha? Para makapili tayo ng one. Try! Try na. Pamili rin. Oy! No, mapaprito ko yan, chef! Dali naman ito. Pritong manok. Pritong manok! Sige, ako nang bahala. Didiskartehan ko na. Pero, mamili tayo. Baka may matripan ka pang ibang side dishes, ganun. Diba? O, pwede. Tara. Tara. Mamili tayo, mamili. Sir Ferdy. Hello, sir! Good Kaibigan natin si Jeff. Hello, sir. Ayan. Nice meeting you po. Isang nga pong one. Ito. Yan, okay na yan. Yung mga nabibili kasi na yun sa groceries, 45 days lang yon. So, very tender lang yung karne nun. Tsaka, hindi mo na kailangang iluto ng matagal. Pero ito kasi, since free range, native pa yung lahi niya, so, kailangan mo tong tulungan ng pagpapalambot. In our case, pressure cooker para mas mabilis. Yes. Yan. Okay. Eto, para kwan. Yan. Purple cabbage. Gawa kita ng stock. Oh, sige. Tapos lagyan natin ng isang, yan. Carrots. Yes, sir. Onions, di ba? Slow. Yes, meron nga yung onions. We're good with onions. Yan. Ay! Diba? Pwede. Alam mo, na-imagine ko ganyan yung kulay eh. Pag nakikita mo, alam mong malambot na crispy. Since sabi nga natin sa inyo na native yung manok na nabili namin ni Jeff, we need to do an extra step to ensure na pag pinirito natin siya at sinerve sa kanya, at least tender man lang yung karne nito. So, we'll pressure cook yung ating chicken. But first, kailangan buuin muna natin yung mga pampalasa doon sa ating stock.
yung ating garlic and onions, and then peppercorns, and of course, maglalagay din tayo ng bay leaves. Tapos ito, may nakita kami ni Jeff na tanglad, sasama na rin natin siya. And then we're just gonna season this with some salt. So yung pinaka-base ng ating poaching liquid or ating pagpapakuluan dun sa manok is basically buo na. Pwede na nating ilagay yung ating chicken. So itataas lang natin yung pressure and then we're going to cook this for about 20 to 30 minutes. And then we'll dry it up bago natin siya i-deep fry. So habang pinalalambot natin yung ating chicken, tapos sinisiksikan natin siya ng iba't ibang pampalasa, perfect time naman to para i-prepare yung ating slaw o yung parang pinaka-side dish natin. So we have here yung ating purple cabbage. So thinly sliced lang natin to. Then, sunod naman natin yung ating green cabbage. Same process, thinly sliced. And then next up, yung ating carrots. I-julienne lang din natin to. And then, yung ating sibuyas. Now, para mas malasa yung ating slaw, sisizon ko na to ng konting salt. And then, hahayaan lang nating magkatas. Tapos mamaya, bago natin iserve, ifo-fold lang natin to sa mayonnaise after nating pigaan yung excess moisture. So at this point, napalamig na rin natin at somehow na air dry na rin natin yung ating chicken. So ready na siya para dun sa ating deep frying. Para lang din mas ma-infuse pa or mas lumabas pa yung lasa ng lemongrass, maglalagay lang ako doon sa ating oil. So once na makuha natin yung color na gusto natin, pwede na nating tanggalin doon sa mantika. At habang mainit pa siya, some final touches doon sa ating dish. Yung isa na bili natin na coconut sap syrup, i-glaze lang natin doon sa ating fried chicken. Then konting kick. We're just gonna finish yung ating slaw, or cold slaw. We just wanna remove yung excess moisture na yon. And then we're just gonna add in some mayonnaise. Pwede na mag-serve. Eto na siya. Open your eyes. Yan. Ay! Diba? Pwede, pwede. Alam mo, na-imagine ko ganyan yung kulay eh. Ma-dark. Oo. Medyo ano siya, pag nakikita mo, alam mong malambot na crispy. Cheers, brother. Uy, pwede. Pwede. Let's go. Let's go. Unang kagat ko, andun na kagad yung tamis at saka yung anghang. But, yun natutuwa ko kasi hindi nawawala yung lasa ng... Well, syempre alam to ng mga kapwa kong mga Bisaya dyan na pag kinain mo yung native, andun yung lasa ng manok na medyo herby. Na syempre, hindi naman ganun ka-tender, pero alam mo yun, given na native chicken siya, malambot siya, and nandun yung pagka-native chicken ng chicken, yung nalalasahan mo talaga as in. Ito yung mga nagpapa-excite dun sa trabaho ko na pupunta tayo sa isang lugar na to. May mga iba tayong ingredients na makikita. I've never tried cooking using coconut sap syrup. So, I'm interested na i-push pa kung saan ko pa siya pwedeng gamitin. Kasi mukhang may potential eh.